Okay, ito was ang awiton atong theme song, no? Sa atong Sunday school. But before that, we're going to read 2 Timothy chapter 3 verse 16. Okay, nasa screen ito dang basahon. Ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen. Later on, natay mga anindot kayo nga pagtulunan nga maghatag ka nato og instruction. Amen. Now, and we are also told to obey God and leave all the consequences to Him. No? Baliko nato. Nangit times, di ta makasabot sa plano sa Ginoo. But then, all we have to do is just to obey God. Amen. And makita nato kung unsay plano sa Ginoo alang sa tong kinabuhi. Amen. And we are told to leave all the consequences to Him. And we are told to be prayerful. Amen. Gingon diya sa screen. Fight all your battles on your knees and you win them every time. Amen. Baliko nato mahimo ta mag-inampuon, and don't forget that Jesus saves. Amen. Now we're going to sing the Old Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels, First and Second Kings, and the Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations too, Ezekiel and Daniel, Uzziah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. Now, New Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the accent to the Romans, First and Second Corinthians, Galatians, and Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians, First and Second Timothy, Titus and Philemon, Hebrews, James, First and Second Peter, First and Second, Third John, Jude, and Revelation. Amen. Ninyo, this week, when I was preparing the bench book para sa amo ang hospital, nagbutang kog mga stick notes ba sa by chapter, no? Starting sa chapter, and nakitaan sa ako ang staff, ningon siya nga, Sir, nindot na yung gibuhat. Ingon ana po na akong gihimo sa akong Bible. Then, gingnan ako siya nga, amo ba? Abi ninyo, ma'am, no, sa amo agi nakantara na mo na. Amen? The way it was sequence, no? Amo anang giawit from Genesis to Revelation. Amen? So, wala na nato gibutangan pag sticker nga inikuha ni mo diha Genesis. And then she was quite amazed, no, nga sa dihang gikanta nako from Genesis up to Revelation, niingon siya nga, la, kabalo lagi ka ana, sir. And ako apong usa ka staff, niingon siya, unsa din ninyong gikanta? So buto sa buto, wa gyud basag Biblia. No? But then baliko na to, it's very very important, amen, nga ma-memorize na to para inigingon sa pastor to open your Bibles in the book of, no? Automatic kabalo na ta og aha dapita nga parte sa Bible. Amen. Okay? Now let us all rise. We're going to open our Bibles 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1, we're going to read from verse 2 up to verse 7. Baliko na to, dako atong pasalamat sa presensya sa matagusa. Amen. Salamat kayo sa mga nagsayo kanhi. Amen. 1 Timothy chapter 1
from verse 2 up to verse 7, and we're going to read this responsibly. I read verse 2, kamo sa verse 3, puli-pulihan na to until we reach verse 7 atong pagadunganon. Amen? Say amen, kunana. Amen. 1 Timothy chapter 1, verses 2 to 7, verse 2, I read, And to Timothy, my own son in faith, grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. Verse 2, 3. Verse 4. Neither give heed to fables and endless genealogies, which minister questions, rather than godly edifying, which is in faith so do. Verse 5. Now the end of the commandment is charity out of pure heart, and of good conscience, and faith in faith. Verse 6. From which some, having swerved, have turned aside unto vain juggling. Verse 7 altogether. Desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say, nor whereof they affirm. Let us bow our heads and let us pray. Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank Thee, O God, for this afternoon. Salamat, Amahan, nining adlawang, nga gihatagan minimong pribilehiyo, nga makasimba kami kanimo sa Espiritu kamatuuran. Salamat, Lord, sa pagpanalipod ka namo sa entero simana. Salamat, Lord, sa pag-uban ka namo. Sa katamis sa katulugon, Lord, sa proteksyon. Salamat, Lord, sa mga anindot nga pagtulunan last Wednesday, Lord, nga service. Salamat, Lord, for our pastor. Salamat, Amahan, sa matag-usang nga imuhang gitagana diri sa church. Salamat silang presensya karon. Salamat, Amahan, bisan pa sa Holy Spirit nga sa kanunay nagahatag ka namo og kalig-on sa pagpangalaga diha kanimo. Salamat, Amahan, bisan pa sa makanunayon nimong gugma, grasya. Salamat kay Amahan sa imong pagkaresponsable nga Amahan diri kanamo. Lord God, mangayo kami kapasayloan sa mga sala. Kung nakasala man kami kanimo sa una-una, sa pulong sa buhat, pasaylo kami, Lord, kung nasakit man namo ang balang espiritu. Amahan, hinluoy kining amo ang kinabuhi, hinluoy kini among huna-huna, hinluoy kini among kasing-kasing. I-cover kami sa mong precious blood, O God. And we are praying, Heavenly Father, nga ikaw, Amahan, makita unta ka diri sa among kinabuhi. Lord, we are praying, Lord, for this Sunday school, nga makadugang paunta ni sa among kaalam. Makadugang paunta ni nga kalanunon alang sa mong kalag. Nga makalig-on paunta ni sa amo ang Kristohan nga bahin, O God. We are praying, Lord, for your blessing upon your children. We are praying, Heavenly Father, bisan pa sa amo ang choir, i-bless ang mensahe silang awit. We are praying, Heavenly Father, bisan pa sa tithes and offerings nga ikaw magatagbo sa panginahanglanon sa church. We are praying, Heavenly Father, bisan pa sa preaching service, nga ikaw, Lord, magapanalangin sa mong pastor, magagamit kaniya mightily, magahimo kaniyang channel of blessing alang sa matagusa. We are praying, Heavenly Father, nga imong panalangin, magauban ka namo, maga-equip ka namog kaalam, magahatag ka namog sayon nga pagsabot sa imong pulong. We are praying, Heavenly Father, to bless your people this afternoon as we serve you through our service. We are praying, Heavenly Father, bisan pa sa mga kauban sa church, nga nagtinguha nga makasimba, nga ikaw, Lord, magapalagsik sa ilahang lakaw, makaabot sila safely diri sa church. We are praying also, Lord, for our Sunday school alang sa itong mga kabatanunan, Amahan. We are praying, Heavenly Father, nga puhon-puhon, Amahan, kana nga mga bata, mahimo untan silang mga lig-on nga mga deacons diri sa church. We are praying, Heavenly Father, bisan pa sa mga kasimbahanan, nga nay as afternoon service nga ikaw pud usab magapanalangin kanila, Lord, magahatag kanila kadaugan. And kung na may first time visitor this afternoon, we are praying, Heavenly Father, nga masabtan niya ang simple plan of salvation. We are praying, Heavenly Father, i-bless ang fellowship sa Matagusa. Give us a strong ties among Christian believers, O God.
We are praying, Heavenly Father, nga ikaw sa kanunay, Lord, maga-keep ka na mo, Amahan, maga-protect ka na mo. We are praying, Lord, nga imong panalangin, igahatag nimo sa matag usa. Lord God, we claim the very great victory this afternoon. In the mighty name of Jesus. Amen. Let us all be seated. Now, the title for this lesson is Dealing with Difficulties Through God's Grace. Amen. Now, nasayod ta nga kaning ministry dili ni siya ayahay. Amen. Matingala ta nga daghan o gusto nga magpastor. Pero sa diha nga masugamak na lisod man ang ministry. Amen. Now, ingon ani siya no, ang pagpadayon nato sa ministry, panalangin ni gikan sa Ginoo. Grasya ni gikan sa Ginoo. Now, unsa pila na ba atong anniversary gani last Sunday? Last anniversary? 11, no? Ika-11th church anniversary nato, and I tell you, it is by the grace of God nga nakaabot tag ika-11. Amen. Now, ingon ani ni ang ministry, labi na gyud ang ministry ni Paul kaniadto that was channeled through Timothy. Amen. Now, what we are reading is a letter from Paul addressed to Timothy. Amen. Now, diri na to makatunan kung unsaon na to pag-address ang mga difficulties through God's grace. Amen. Now, last Sunday ato apong nahisgutan kung unsay buot unsa day buot pasabot sa pangalan nga Timothy. Amen. Unsa kanito'y pangalan? Buot pasabot sa pangalan? One who honors God. Amen. Nindot kay nga pangalan, one who honors God. Buot pasabot nini naagyud siya'y dako kayong tinguha nga hatagan niya pasidungog ang Ginoo. Amen. Now, kita usab nga mga Kristohanon, bisan pagdili Timothy ang atong pangalan, angay ra gyud gihapon nga ang matag usa ka nato makahatag ta og pasidungog sa Ginoo. Amen. Don't you know that in every aspect sa atong kinabuhi makahatag og pasidungog sa Ginoo? Wala ba mo kabalo ana? Amen. Now, bisan lang sa ato ang panamit, sa ato ang sanina, I tell you, the way how you dress, makahatag ka og pasidungog sa Ginoo. Amen? Okay lang siguro og nata diri sa church, taas kay kag palda. How about outside? Amen? At least man lang ang ato ang suoton is a modest apparel. Amen? Modest apparel. I hope masabtan nato na, no? Dili na kinahanglan na nga branded ang imong suoton, mahalon ang imong suoton, basta modest apparel nga makita nimo nga maayo ka atubangan sa Ginoo. Amen. Now, sa imong pagkaon pa lang, nakaampo ba kadaan sa Ginoo? No? Kana pa lang daan, bisag mga simple lang ang mga butang, makahatag na ka og pagdayig ngadto sa Ginoo. Amen. In everything that you do, no? Ingon pa sa ako ang uncle kaniadto, ingon siya, abi ninyo, no? Ang inyuha bitong lolo, every time nga modawat gani siya og hatagan nimo kape, makuyawan gid mi kay inighawid niya moampo sa gid na siya, no? Moto ang papa sa ako ang lula. Inighawid niya sa baso or anything nga imong ihatag sa iya ha, mo take time sa gito og ampo magpasalamat sa Ginoo sa iyahang nabatunan. Amen. Now it is a very good heart nga unta mapanunod nato matag usa. Amen. Now i-practice do nato na. Tanan nimong madawat, magpasalamat ka sa Ginoo. Abi nimo ni anang mga butanga makahatag ka og kahimayaan sa Ginoo. Amen. Now everything nga imong ginahimo, makahatag ka og kahimayaan sa Ginoo. Ang kamatuoran nga nakakarong kahaponon diri sa church, ang imong presensya karong kahaponon nakahatag ni og kahimayaan sa Ginoo. Amen.
ang imuang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, abi ninyo, daghan ang moadtog simbahan, pero gamay ra ang tinud-anay nga nagsimba. Amen? Now, what I am talking about, dagan sa tuwa moadtog church na atay mga lahi nga mga tinguha. Posible nga gusto lang ka mukuyog, magigtabi. Posible nga nakakailaing tumong. But then, kung ang imuang tumong is ang pag-anhi diri o pagpapaminaw sa pastor, pagpaminaw sa nagwali diri sa pulpit, I tell you, that is genuine worship. Amen? Nakahatag na o kahimayaan sa Ginoo. How about in our finances? Sa ato ang finances lamang, abi ninyo, wala na nagkuan og dakoong katidad. Amen? Kundili ang Ginoo nagtan-aw sa imuhang kasing-kasing. Amen? Now, even in our tithes and giving, nakahatag ta og kahimayaan sa Ginoo. Amen? Baliko na to. In everything that we do, nakahatag tag kahimayaan sa Ginoo. Mao bitaw na no nga every Christian hangyo ginatuna ninyo nga mag-amping kita sa kanunay. Amen? Mag-amping ka. Dili sa tanang panahon, ang mga tao nga nasi mong palibot, isigo laki lang. Ang uban sa ilaha, nag-observe na sa inyo ha. Amen? Kung giunsa nimo pagdala ang imong kagalingon, it could either be mahimo kang blessing ngadto sa ilaha or mahimo kang curse ngadto sa ilaha. Amen? But I hope and pray nga matag usa ka nato unta, mahimo unta tang panalangin ngadto sa uban, no? Magkatawa ba ko ba kay kanang bitaw magrupo-grupo na? Matingala gyud ka nga ug magrupo-grupo na. Naagi mga tao nga moingon nga, kuyog ta ba kauban ta? No, naagi mingon na. But sad to note, naagi tao nga mabilin nga wa gyud ganahan makikauban niya. Amen? Now, paliko na to, tungod kay ang mga tao sa atong palibot, ka-observe ra na sa atoa. Amen? Now, I hope and pray, ang matag-usa ka nato, mahimo putang susama sa pangalan ni Timothy, nga makahatag og honor ngadto sa Ginoo. Amen? Karong adlaw, unsa ka imong gihimo nga nakahatag kag honor sa Ginoo? Amen? Now, that's a very good question. Amen? Karong adlaw, maguna-huna ka, nakahatag ba ka kog honor sa Ginoo, no? Sa panahon sa kagabi nakaampo ba ko, nakapasalamat ba ko niya? Sa panahon sa kabuntagon, pagmata na ako, nakapasalamat ba ko niya? Sa panahon nga nihungit ko sa akong pinakauna nga pagkaon karong adlaw, nakapasalamat ba ko sa Ginoo? Baliko na to. It's very, very important nga makahatag ta og honor ngadto sa ato ang Ginoo. Amen? Now, unsa pa may kabahin ni Timothy? Last Sunday, we have discussed si Timothy, ang iyahang ginikanan is ang iyang mama si Eunice. Amen? Now, timan-ina penha, ang imuhang lula, ang iyahang ngalan, balaunon. Kung ano? Balaan, ang iyang pangalan. Eunice. And ang iyahang lula, si Luis. No? Luis. Now, both of them, naa sila Jewish nga lineage, ay nasayod ta, nga kaning iyahang lula o ang iyahang mama, gimatuto nila ang iyahang anak nga si Timothy diha sa pulong sa Ginoo. Amen? Now, gingon diri sa 1 Timothy chapter 1 verse 1 Timothy chapter 1 verse 2 Timothy chapter 3 verse 15 nasa screen na tadong basahon. Ready, read. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise into salvation through faith which is in Christ Jesus. Amen. Now mao ni ang account ni Timothy, ang anindot kay niya nga account nga ang iyaha deeng ginikanan nagtudlo na sa iya sa pulong sa Ginoo sa dihang gamay pa siya. Amen? Now, that's the very reason nga nung naapot tayo Sunday school nga to sa Kabatanunan. Amen?
Now, that's the very reason why ang atong mga ginikanan pugson yung kagdala di adto sa klase. Amen? Daghan bitaw no nga napanalanginan sa mga DVBS. Daghang mga ginikanan nakakaplag pod ni Jesus Christ. Tungod kay nakita nila ilang mga anak nga inigpauli silang panimalay na anay bersikulo. Naana po yung mga ginagmay nga maayong pamatasan nga makutlo. For example, no, matingala sila, uy, kabalo naman mo good morning, bisag afternoon na. No? Nga naman, kay naamay nagtudlo sa ilaha og maayong pamatasan. Now, sa diha nga nakita pod sa mga ginikanan nga ingon ana dayang effect sa dihang gitudlo ni ngadto sa kabatanunan, abi ninyo no, daghan sa ilaha ang nahag-aghat sad nga musunod po diha sa tilan sa Ginoo. Amen? Now, balik ko na to, importante kaayo nga tudluan nato og maayong pamatasan ang atong mga anak. Labi na gyud tudluan nimo kabahin sa pulong sa Ginoo. Amen? Now, no, it's a great blessing kabahin kay Timothy. Now, gingon pastong pastor, pasagdaihi lang daw na magdagandagan dihang mga bata, kay abi ninyo ang uban ana sa ilaha, passing ra na sa ilaha, pero kasagaran ana ang ilahang dalunggan naminaw na. No? And later on, matingala ka nga magkatawa ko sa una ba kay sa diha nga magkuanta diri, magtudlo ta. Wao kabalong nga kani si Juk-Juk day sa una, gamay pa, murapog si dakila pa. Magdagandagan ra. Pero matingala ko nga inig abot sa mga sunon mo ko niya, moingon mapog, amen! No? So, bisan pa sa iyahang, bisan pa sa iyang unconscious mind, naa siya'y na-retain no, sa ato ang pagtulunan. Mao na no nga ay ginyo ka katingad nga ang mga bata di ay bisan pa dalun giday na diri sa church. Amen. Importante gyud kayo. Now, later on sa ilang kinabuhi, dili na lisod sa ilaha ang pagdala sa tiilan sa Ginoo. Dili na lisod sa ilaha gagamiton sila alang sa ministry. Amen. Ingon ana ang kanindot no nga ingon ana kanindot ang makabaton ka og dugang gugma alang sa buluhaton sa Ginoo. Amen. Now, nindot kayo ba sa una nga mo ma-experience gagmay pa mi. Nagid mi times sa una nga mananghid mi ni papang og ni mamang pang wadto sa mi sa simbahan ni kahapon. Abi ninyo among activity ana didto manglimpyo ra mi sa church. Amen. Manglimpyo ra. Kanigong bata nga wala maanad og limpyo, di manglimpyo sa balay pero sa laing lugar maay kay manglimpyo. Di gud pod ingon na kalimpyo. Pero abi ninyo kana day nga aspeto nga ma-practice lang nimo. Ang bata day mo develop day siya og gugma alang sa simba. Amen. Mo develop siya gugma alang sa Ginoo. And later on sa iyang kinabuhi, ma-appreciate day na niya that every little thing nga iyang gihimo alang sa Ginoo makahatag day nagkahimayaan sa Ginoo. Amen? But I tell you, no, ang Ginoo bitaw once nga malipay sa mao nga bata, ang kana nga bata will surely makabaton gyud nagmaayong kaugmaon. Makita gyud nimo ang divine providence, ang grasya sa Ginoo anang bataa when it is reared properly. Amen? Diha nimo makita. Mao bitaw na no nga bisan pa sa tiyan pa ang kaning mga bataa napas tiyan sa ilang mama. Ang Ginoo nakaila na sa ilaha. Ang Ginoo nalipay na sa ilang kinabuhi. Maupod na nga ang bata bisag unsa na kasipat, bisag unsa na kabugoy, but ang kasing-kasing sa Ginoo naa sa bata. Amen? Sa diha nga mga bata gusto mo adto sa Ginoong Hesus, kang Jesus Christ. Daghan siya mga disciples. Gipugna nila ni gipang-abog nganuman
Kay murag masamok lang ang ilang master. But abi ninyo no, nasuko si Jesus Christ. Kay di siya gusto nga ang mga bata pugngan nga buduol sa iyaha. Amen? And that should be our heart. Amen? Maupod na dapat ang atong kasing-kasing. But paliko na to, kita nga maginikanan, angay gyud nga kita mismo imatuto nato atong mga anak pinaagi sa pulong sa Ginoo. Amen? Now, teach them simple memory verse. For God so loved the world, gagmay pa may memorize na namo ng John 3:16. Amen? That's a very simple verse. But I tell you, kana nga bersikulo, that is a wonderful verse nga matudlo nimo through salvation. Amen? Now, importante kayo, kani atong mga young people karon, kani ato ang mga young professionals, kani adto ni sila, gagmay pa man po ni diri sa church. But nakita nato ang ilang kinabuhi. They were greatly blessed by God. Kay ako gyud ang ako yung panghuna-huna. Nga sa dihang gagmay pa ni sila nga moattend sila DBBS. Kadugayan ang mga gagmay kayo magtudlo na pug DBBS. Sa una ba magkatawa ko kinsay maestra niyo ron? Si RS Sapong. Gamay pa po kay si RS ato, pero mao na magtudlo. Matingala ka. Pero but I tell you, most of them, ipanalanginan sa Ginoo. Almost tanan, ipanalanginan sa Ginoo. Why? Kay naay instant sa ilang kinabuhi nga ang mga bata nakahatag og kahimayaan sa Ginoo. Amen? Amen? Salamat tayo, Kana bitawng mga estudyante, matingala mo, ang mga bata nga mga buutan kay sa klase, bisag si Ma'am Helen, kabalo gyud ani kay maestra man eh. Di din sila malimot sa mga bata nga ilang natudluan nga nakahatag kanilang honor. Amen? Mao gyud na kasagaran no nga dili nila malimtan how much more ang ato ang Ginoo. Amen? Gusto mo makabaton ang inyuhang anak ug maayong kaugmaon? Dala sa tiilan sa Ginoo. Amen? Matuto sa pulong sa Ginoo. And kita po usab nga mga anak, let us learn how to be thankful sa atong mga parents nga nagdalagid nato diha sa tiilan sa Ginoo. Amen? At times mag-wonder ka nga ano sa una mabunalan ka. At times, mag-wonder nga no sa una, kung di ka maka-memory verse, mabunalan ka. At times, matingala ka nga di ginunta kaganahan mo mata, pero naagi tawo nga mubunal sa imuha o di ka mo mata kay musimba. Later on, makapasalamat ka sa imong ginikanan for doing that one. Amen? Why? Kung pananglitan manggod, imuha manggong minus-minusan ang imong disiplina sa imong mga anak, I tell you, kasagaran nga mga undisciplined children, dili maayo og effects sa ilang pagdako. Amen? Mao na ilang gingon no nga importante gid kaayo nga disiplinahon nato. Hard times produces good men. Amen? But naapoy times no nga sa dihang ayahay na kayo ang kinabuhi, ang iha pong i-produce mga weak nga mga tawo. Amen? At balik ko na to, it is really biblical nga disiplinahon nimo, imatuto nimo ang imong mga anak sa pulong sa Ginoo. Amen? Now, unsa pa may mga desire, no? Our first point for this lesson is the desire for Timothy. That is in verse 2, gingon diri, and to Timothy, my own son in the faith, grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. Now, ang tinguha di ay ni Paul ngadto kang Timothy nga makabaton sa aning tulo ka aspeto. We have grace, we have mercy, and we have peace, no? Kalinaw
nga maunay gitinguha gyud ni Paul nga mabatunan unta ni Timothy. Why? Kay nasayod si Paul nga dili lalim ang ministry. Nasayod si Paul nga dili ingon ana kasayon nga naagyoy mga tao nga bisag wala kay gibuhat gusto kanila biay-biayon. Naagyoy mga moabot nga panahon sa imong kinabuhi nga apiki kayo ang pagpangalagad. Mauna nga si Paul gusto niya strengthen si Timothy. Amen? Now, this lesson gisugdan ni pinaagi sa usa ka story ni Myron Augsburger nga that is titled sa iyang libro Faithful Unto Death. Faithful unto death. Paita po na ning istoryahan, no? Murag og kamatayon lang, murag di kita ganahan. But naay usa ka nindot kayo nga pagtulunan ani nga story, no? Now, ang mao nga libro nagisgot, no? Ang Venice, the city of Venice kaniadto, ang Inquisition was very active. Kana bang ipatawag ka, pangutan-on kag taman, interrogate ka, and mauna ang ginabuhat kaniadto sa mga magtotoo ni Jesus Christ. Mao daw ni na ilang kahimtang. Records indicate there were 35 courts trial of Anabaptists in the city during the 16th century. Abi ninyo no, kaning Baptist, grabe ning trail of blood ni ini. Karon, nindot kayo nga tawagon kag Baptist. Yes, kaniadto panindot na. But don't you know nga ang mga prior nga mga Christian believers kaniadto, grabe ang pagsilot kaniadto, grabe ang pag-ostracize nila dito sa society. No, ingon ana ang ato ang genealogies sa ato ang pagkabaptist. Now, one of the trials involved a young man named Algerius who was from Naples. He was won to Christ by a man named Padua from Switzerland. Padua showed Algerius that salvation was not in the church, it was in Jesus Christ. Amen? No, nindot kayo ang pagtudlo kaniya nga gitudluan siya nga ang kaluwasan wala diha sa simbahan. Ang kaluwasan naa lamang diha kang Jesus Christ. Amen? And tungod niya ni si Algerius, nahimo siyang grabe na kaayo ang iyang passion hinoon sa pagpangalagad sa Ginoo. Now, he was taken to the ang nahitabo sa iya Algerius hungered for the scriptures and grew immensely in the Lord. He was a strong witness for Christ at the university he attended. He was arrested for his faith in Christ and tortured so that he would recant his decision. Kinana lang, no? Mura sila, gitreat sila og murag mga komunista dito, kaniadto. Ang panlantaw sa ilaham, murag mga kriminal. That every time nga nagtuo ka ni Jesus Christ, dakpon ka, i-aresto ka, i-torture ka, ingon ana ang kahimtang nila kaniadto. No? Now, moving forward, he was taken to the stake, stripped to his waist, and maoni pinakalisod. And boiling oil was poured over his head and bare body. Naka-experience na ba mo o mapiskan o mantika? O mapiskan mangani mo usahay mo gawas ra bagid ang atong pagka-unbeliever. Mapiskan bitaw ka maragyog manggawas ang mga laway nga mga inistoryahan ba? Mapiskan lang. Pero abi ninyo, ang mao nga boiling oil gi-pour down sa iyang ulo, ingon ana ang iyang kahimtang. Over his head and bare body, rubbing his hand over his face in pain,
he came away with the skin and hair. So tungod sa kainit, lagnot nalagnot ang panit, nalagnot in tawon ang mga buhok. Ingunaan ni kasakit kaning mapasuan ka. Bisan gani o magluto ka, ang atong favorite nga delicacy nga mga Pinoy, mahilig mangyud ta og katong crispy kayo nga lechon. Ang buhaton day nimo ana, imuhasang paughon ni gumani mo prito then ini kahuman, imuha na pong ipur og init kayo nga oil para mahimo siyang crispy. So kani nga kahimtang imuhang ma-picture out si Algerius, nalagas ang iyang ulo, ang iyang buhok, nalagas ang iyang panit, and grabe gyud kaayo ang nahitabo sa iya. Siguro grabe ang blisters sa iyahang lawas. Now, the crowd that witnessed his execution was hushed by his agony. Nahilom in tawon sila. They watched in silence as the fire was lit and the flames flared upward from the burning oil. Within minutes, he was in the hands of Jesus. His body was burned until it disintegrated into ashes. Ingunaan na ang iyang kahimtang. Gibubuan pag-init kayo nga oil, gikan sa iyang ulo padulong sa iyang lawas. Ang iyahang mga kamot ginatabunan, ang iyahang mga nawong, and then definitely gisindihan siya para magdilaob. Definitely nasayod ta kamatayon gyoy padulungan ni Algerius. But unsa may effect niini, no? Before he was executed, he wrote from prison this letter of his faith in God that continues to echo through the halls of time to Christians today. It speaks of the peace that he enjoyed while he was going through the fires of torment and persecution. Here is a portion of that letter, no? Nag-pen down siya, mura po ni si Jose Rizal ba, nga nagsulat og huling paalam. Sa Spanish pa, mi ultimo adios. Kani siya nagsulat pod siya og letter, no, sa iyahang before siya namatay. Unsa may giingon diha? I will tell the world of an incredible thing. I have found infinite sweetness in the bowels of the lion. No, kung imong i-imagine, ang tao nga gipasakitan og taman, ang tao nga gibutang-butangan og sala sa iyang pagka-inosente, ang tao nga nangalagad lang unta sa Ginoo apan kasakit ang iyang nabatunan, pero abi ninyo no, mauday ni ang iyang na-experience. Instead nga kalagot ang gusto niya ipagawas, gipagawas niya nga naa siya'y kalipay taliwala sa persecution. Amen? Naa siya'y kalipay taliwala sa persecution. Who will in any way believe what I relate to them? Who can believe it? Second paragraph. In a dark hole, I have found pleasure in a place of bitterness and death, rest and hope of salvation. No? Bisan pa sa kalisod, gidakop, bisan pa sa torture, pero naa siya'y kapahuwayan. Amen? And hope of salvation. In the abyss of depths of hell, joy. Where others weep, I have laughed. In a state of misery, I have had a very great delight. In a lowly corner, I have had most glorious company. And in the severest bond, great rest. All these things, my fellow brethren, in Jesus Christ, the gracious hand of God has given me. Amen? Now, dili ni mo expect nga ang tawo unta nga gusto nila i-recant niya ang iyang faith ngadto sa Ginoo. Gusto ta nila ba nga bawion niya ang iyang pagtuo ngadto kang Jesus Christ. That's why bisan pa og dili nga murikant,
ilaging pasakitan og taman. But then, ang mao nga tawo, instead nga kasakit ang ilang gihatag, nakabaton gihapon siya kalipay, nga iyahan niyang gibuhat alang kang Jesus Christ. Amen? Mao ni siya nga very loyal hantod sa kamatayon. Amen? Very loyal nga to hantod sa kamatayon. Kita karong kahaponon, nahimo ba tang loyal sa Ginoo? Amen? Dili na pariha ang panahon karon ug kaniadto. Sa una, pasakitan ka, i-torture ka, pero sila, nagpabilin sila kalig-on sa pagtuo. Pero kita, dili man siguro physical pain, ang gi-inflict sa imuha. Pat bisan pag ginagmay lang nga rason, ang tao muundang na dayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Gagmay ra kayo nga mga rason nga dili na unta nimo hatagan pagdako pang hibugaton. Gagmay lang mga discouragement, di na ta mangalagad sa Ginoo. Dagkong mga problema, di na ta mangalagad sa Ginoo. Amen? But baliko na to, ang kitang nga mga Kristohanon sa makanunay, mauni ang atong gikinahanglan. Nagkinahanglan ta susama aning letter ni Paul. Nagkinahanglan ta og grace, mercy, and peace. Amen? Mauni ang nabatunan ni Algerius. Amen? Mauni ang nabatunan grasya, nakabaton siya og kaluoy, nakabaton siya og kalinaw. Amen? Ngunaan na ang iyang gibati. Now, these three blessings, these three gifts from God plays a vital role in a spiritual survival, as well as being able to minister to others. But first, ato asang istudyuhan ug tun-an kung unsa ning grasya. Amen? Now, tun-an nato unsa ning grasya. Sa libro nga Thessalonians, sa mga previous na to nga lesson, grabe kayo at ang exhaustive nga lesson ni ning grace, no? But kani nga lesson na-discuss na nato ni kaniadto, but nindot lang pod nga ato apong i-review, no? Now, grace is needed for dealing with difficulties. Grasya. Amen? When we talk about grace, what does this word mean? And why is it so important to us for dealing with difficulties that we face in our lives? Amen? Baliko na to, kita nga mga tao, kita nga mga Kristohanon, karong panahon na ginagmay lang nga mga discouragement, maundang natas pagpangalagad. Amen? Mauna nga nindot kayo ning pagtulunan para ma-intensify gyud ang atong faith ngadto sa Ginoo. Kinahanglan dayta grasya. Amen? Naay mga pangutani diri, no, about grace. Why is it crucial, essential, spiritual, and celestial? Now, it is derived from the Hebrew root word chanan, which means to bend or to stoop in kindness to an inferior to favor, no? To stoop. Mura ba siya o grasya mga naakaya sa ubos na tanaw sa imuha? Amen? Yun ana ang grasya. Ingon ana pag-illustrate ang grasya sa Ginoo nga sa iyahang pagkalangit nun, sa iyahang pagka-Diyos nun, sa iyahang pagka-great, sa iyahang pagka-high, abi ninyo, ning take time siya pagtanaw nato sa ubos. Amen? Ning take time siya pagtanaw nato nga makasasala. And that's the very reason why pagtanaw niya sa tuwa nga angay tang luwason, ginaog kita niya diri sa kalibutan just to save us from hell. Amen? Mauna ang grace, no? To stoop down. It came from the Greek Hebrew word chanan. So daghan natag nakatunan diri no nga Hebrew word. Sa atong previous lesson, naisgutan nato ang hope, tikva.
It came from the Hebrew root word, tikva. It means a cord, no, or scarlet thread. And then karon na pod is tiyanan, ang grace, no? Subot na subot, o makita ka og tawo nga iyang ngala Grace, dudong unta no kay iyang asawa Grace mo to'y ngalan, pwede na to niya ngalan og masuko siya tiyanan. Tiyanan, no? It came from the Greek word tiyanan. It simply means to stoop down, no? Gitan-aw ta. But pasabot niya na ang Ginoo nakabaton sa atua ug kaluoy. Amen? Now, that is grace. This is what our lovely Lord did for us to redeem us and also help us deal with difficulties. Jesus stooped to the human race, leaving the glory place of the adorations of angels to come to the gory place of the anger and apathy of man that he might suffer and die for our sins. Ang kahimtang sa tong Ginoo dito sa langit, anindot kayo. He was honored day by day, pinaagi sa mga anghel. Amen? Ang mga beings dadto, naghatag sa iya og dako kayong honor og pasidungog. Ingon ana ang ilang ginahimo dadto. But you know what? Gituyuan kita niya og naog dire just to save us from our sins. Amen? Maunay gibuhat sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Amen? Maunay buot pasabot sa pulong nga grasya. Amen? Dili unta ta ngay luwason. Unsa manggoy maiya og di ta niya anhion. Amen? But then gipili gid gihapon niya nga luwason tang tanan. Amen? Bisag unsa pa ang imong aspeto sa imong kinabuhi, madato bakag mapobre, kita tanan gipakamatyan ta sa Ginoo. Amen? That is the very truth nga dili na to malilong. Donald Barnhouse said, "Love that goes upward is worship. Love that goes out is affection." But gingon niya, love that stoops is grace. Amen? Ang gugma nga ning tan-aw paubos is grace. By the way, maupod unta ni dapat sa usa ka tawo nga nag-wield og power. Amen? Dili na to matansya no nga it might be some of you mahimo mong dungganon. O dili dungganon nga mahimong tag-as ang dalunggan. But pasabot na to, it might either be mo-occupy mo great position sa government. Mo-occupy mo great position sa society. It might be ang uban sa to mahimong great. Oh, takabalo ni ana. Ngano man si David gani gabantay ra ganito karnero nahimo ngang hari. Amen. Ahay maayo sugdan ninyo uban og kanding. Asig mahimo pud mong presidente. But mao na kinabuhi ni David. Wa takabalo og unsay what lies ahead. Amen. But kung panalitan mahimo gani kang leader someday, kaning grasya dapat mapatunanin nimo. You learn how to stoop down to those people below you. Amen. Mao na no nga si Jesus Christ kani adto kung imo ang basahon gyud ang Old Testament, that every time gani badlungon gani ang mga tawo, patay diretso. Ingon na iyang pamalakad sa una. Iyag yung ikastiguhon gyud ayon niya ang tawo. But later on ang Ginoo makabaton matingala ka, grabe na kayo ka gracious ang Ginoo ngadto sa tawo. Why? Tungod kay na-experience na niya how is it, no? Kung unsay pagbati sa usa ka tawo, kay siya mismo nagpakatawo aning kalibutana. Amen? Ingon ana ang gibuhat ni Jesus Christ. Love that goes upward is worship.
Love that goes out is affection. Love that stoops is grace. Amen? That is what Christ did for us. He stooped in order to save us from our sins by putting faith in Him for salvation. Now, let us read Ephesians chapter 1 verse 7 nasa screen, nasa ubos. Ready, read. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of our sins according to the riches of His grace. Amen? Kita nakabaton ta og redemption, kaluwasan, salvation, pinaagi sa iyahang dugo. Amen? O nagibuhat ni Jesus Christ according to the riches of His grace. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 nasa screen atong basahon. Ready, read. For by grace are ye saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Amen? Nindot kayo ni nga bersikulo. Ano man, ang tao maghimo magudyod og iyahang kaugalingon nga pamaagi sa kaluwasan. Maghimo pamaagi og pangutan-on nimog sigurado bakang luwas. Ang tubag yun, maghimo patag maayo. No, kinahanglan maghimo gitag maayo para makaadto tag langit. But that verse simply tells us, dili tungod sa atong kaugalingon nga binuhatan. Amen? Kay basin unyag maghinambugay ta. Baliko na to ang mga hambugiro na lugar dito sa langit. Di ta makapanghinambog sa atong nahimo nganong nakaadto ta dadto. Nakaadto tag langit, it is because of the grace of God. Amen? Grasya na sa Ginoo nga nakabaton ta og kaluwasan. The nature of character of grace is giving. It is God's nature to give. He is a God of grace because He freely gives to us. Amen? Libre niya gihatag sa Ginoo. Amen? Now, daghan sa mga tao, maingon, muragwa naman gid siguro ko'y chance sa maluwas, tugod kay makasasala man ko. Baliko na to. Ang grasya sa Ginoo, grabe kayo kadako. Amen? Kaya na niya pasayloon ang tanan lang nga moduol sa iyaha. Amen? Now, God bestows His grace not because of what we do or what or who we are, but because of who God is. He is God. Baliko na to ang atoang Ginoo manggihatagon. Amen? Ang tanan nga budul sa iya ginahatag. Ang Ginoo labaw pa ni sa akap. Labaw pa ni sa AX. Labaw pa ni sa tupad. Amen? Walay makapildi sa Ginoo. He giveth bisan pag walay lain pang kanang kapalit ba. Ingon ana ang ginahatag sa Ginoo sa tuwa. Amen? Now, Robert Robinson wrote, na inindot kay nga kanta ani sa una, mao na no nga pagkabasa na ko ani ba, gimingaw na hinong ko sa akong uyuan. Kato si Uncle Nunoy na mo, si Pastor Nunoy, aside from being a pastor, mura po tog mahulog na mo nga barkada, grabe kayo ito kaya-gaon. Mao na nga kaning pagkakuha na ko ning kantaha, nakahinumdum din ko sa iyaha kay abi ninyo, nindot mo ni siya nga awit, no? Gigon diri, oh, to grace, how great a debtor, daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above.
Amen. Gingunahan na illustrate sa Ginoo ang iyang grasya. Amen. Ang awit ni Uncle Nunoy mauni siya. Si Kenit, Kenit, nakaigit-igit. Mauna ang iyang kanta. Pagkabasa na ko, mo man kanta ni Uncle Nunoy, oh. Mauna nga, pagkatawagin din taon ko ni Ken, basta makita mi kay maumag ito ang pinakadali na mong ibuli, no? Mauni siya ang mga memories na mo sa mong uyuan. But then, definitely, ang atuang Ginoo, gingon ani taniya paghigugma. Amen? Susama sa mga awit, grabe kayo ang grasya sa Ginoo. Naanay time no nga ang author sa mga awit, gusto na unta siya mubulag sa Ginoo. But nahinumduman niya kung unsa kaayo ang Ginoo. Amen? Mo nang gingon niya, prone to wonder, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Kapit na unta nimo nga biyaan nimo ang Ginoo. No? Ang Ginoo nga imong higugma. But gingon sa mga author, here's my heart, Lord. Kwaa and tagui. Seal it. No? Pusta. Seal it for thy courts above. Amen? Now, every time, di gyud malikayan sa usa ka Kristohanon, bisan pag unsa ka kahamtong, moabot gyud sa imong panahon nga maluya gyud ka or mapukan ka sa imong pagkristohanon. Nine times nga mura nakaganahan ka undangon. Nine times nga dili nakaganahan musimba sa Ginoo. Nine times nga ang imuhang gugma sa pagpangalagad sa Ginoo murag mahinay-hinay nagkawala. But unta mahimo kung ingon ana na imong gibati, mahinumduman unta ni nimo nga awit. Amen? Here's my heart, Lord. Take and seal it for thy courts above. Amen? Now, kung naa may usa sa tuwa nga napalayo na sa iyang kasing-kasing sa pagpangalagad sa Ginoo, take this time and take this opportunity nga ma-revive nato ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Kung kaniadto faithful ka, then karon naluya ka, i-revive ang imong kaugalingon, ang makatabang sa imo, it is only by the grace of God. Amen? Kung faithful ka karon, faithful pagpadayon sa imong pagka-faithful. Amen? Like the name Timothy, nga nagahatag sa kanunay og honor nga to sa Ginoo, ingon ana pudunta ang ato ang motto sa kinabuhi. Amen? Let us all rise, let us bow our heads, let us pray. Heavenly Father, in the mighty name for Lord and Savior Jesus Christ, salamat amhan sa imong kaayo sa among kinabuhi. Salamat Lord, bisan pa taliwala, Lord, bisan lang sa simple letter ni Paul ngadto kang Timothy. Ang mao nga letter, Lord, nakahatag kanamo og kadasig og anindot kayo nga pagtulunan karong kahaponon. Salamat Lord sa imong grasya nga ginahatag nimo kanamo. Salamat Lord for dying on the cross. Salamat Lord for stooping down on us. Salamat Lord nga ikaw Lord nagtan-aw kanamo na kay kahangawa alang sa mong mga kalag. Salamat Lord nga ikaw Lord naa kay strong desire nga makabaton og relationship ngadto sa amuha. Salamat Lord sa pagluwas kanamo bisan tuod dili kami angay Lord. Salamat Lord sa makanunay sa imuhang gugma diri kanamo. We are praying, Heavenly Father, nga matag-usa kanamo karong kahaponon, amo untang ma-appreciate ang imong greatness diri sa among kinabuhi. Amo untang ma-appreciate ang imuhang dako kayong gugma alang kanamo para kini unta amahan mo propel unta ani og maayong pagpangalaga diha kanimo. We are praying, Heavenly Father, to help each and every one nga makasurvive me sa among race niining amo ang Kristohanon nga bahin. We are praying, Heavenly Father, kung naa may usa sa mua
nga nagkinahanglan si mong tabang, Lord, kung naamay usa sa mga who is hurting, naamay usa sa amua nga nagkalisod, Amahan, naamay usa sa amua nga nahimulag na diha kanimo, we are praying, Heavenly Father, nga imong grasya unta, Amahan, magakupot kanila, ang imong grasya unta o panalangin, Lord, maga-sustain kanila. We are praying, Heavenly Father, to bless your ministry in Banale. We are praying, Lord God, i-bless, Lord, ang among fellowship, Amahan. Kining tanan, Lord, among ginasalig o ginapasalamatan. Sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Sus, Diyos, sa walay kahangturan. Amen.